Pulis ako, pero hindi ako pulis ng kahit sino. Nagsisilbi ako sa bayan dahil ang pinapanindigan ko, sir, ay yung batas, kung ano yung nasa Constitution. Kahit si Bongbong pa yung presidente natin or kahit si Duterte pa ang presidente natin, kung mali yung inuutos nila, hindi ko susundin yan, sir. Kahit sino pa ang tatayong presidente, never akong susunod sa mali na against sa batas. Sa kabila ng negatibong reaksyon mula sa pamunuan ng PNP ay hindi pa rin patitinag si Patrolman Francis Steve Fontillas sa kanyang paninindigan sa kung ano ang alam niyang tama at naaayon sa batas. Ang mga pahayag na ito ay resulta pa rin ng kanyang pagkadismaya sa maling paraan ng pag-aresto ng PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa kamay na at nililitis ng mga dayuhan sa The Hague, Netherlands. Giit ni Fontillas, walang kinalaman kung sino ang nakaupo sa gobyerno. Kung mali ang pamamaraan at hindi naaayon sa batas, hindi niya ito susundin anuman ang mangyari. Basta't ang tanging alam niya, hindi sumunod sa batas ang gobyernong Marcos Jr. habang inaaresto si dating Pangulong Duterte at iyon ang hindi nakita ng mismong tagapagpatupad ng batas, ang PNP. Yung pinaglalaban ko lang, sir, is dapat dun lang tayo sa tama. Kung may order man yan na galing sa taas, isipin muna natin kung lawful ba yung order na yun bago natin sundin. Kasi yun ang sabi sa batas, sir, only follow lawful order. Di ba? Pero sa panig naman ng PNP, paulit-ulit rin nitong sinasabi na naaayon sa Police Operational Procedure ang ginawang pag-aresto kay Duterte sa kabila ng patuloy na pagkwestiyon sa usapin ng legalidad. Kaugnay naman sa kinakaharap na kaso ni Fontillas, mariin niyang pinabuluanan na may sinabi siyang pababagsakin niya ang gobyernong Marcos Jr. sa kabila ng hindi niya pagsang-ayon sa ilang polisiya nito, lalo na sa PNP. Yung sinasabi nila na inciting to sedition daw yung ginawa ko, walang-wala yun, sir, kahit sa korte pa kami mag-usap. Walang element ng sedition sa ginawa ko, sir. Hindi ako nag-speech. Walang audience nung ginawa ko yun, sir, kasi naglabas lang ako or nag-express lang ako ng stand and principles ko that time, sir. Regarding sa mga issues sa government, sa pag-aresto kay Duterte, it's just about my stand, sir. It's my stand. Kung ano yung pinapanindigan ko, sir. Wala nang iba. Hindi ako naghihikayat ng rebellion. Ano yun? Pulis pa rin ako ng Pilipinas, sir. Ayaw pagkagulong Pilipinas. Samantala sa nasabing panayam, nanindigan si Fontillas na hindi siya magbibitiw sa pagiging pulis dahil lang sa mga aligasyon laban sa kanya. Giit nito, wala nang matitirang matinong pulis kung ang mga kagaya niya ay iiwan ang PNP sa gitna ng mga maling ginagawa ng pamahalaan. Kung magre-resign ako, edi wala nang matinong pulis na matitira. So hindi ako magre-resign, sir. Sa ngayon, wala pa namang opisyal ng PNP ang tumatawag sa kanya kaugnay sa kanyang kinakaharap na kaso. Ngunit handa naman siyang sagutin ito sa korte. Hinahamon ko nga sila, sir, eh. Kasuhan nila ako and sasagutin ko sa korte. Basta po, anong update doon sa case nyo? Informed na kayo, sir, na na-filean kayo ng kaso? Eh, wala pa po akong formal na na-receive. Wala pa. So, Wala pa. Oo. Ngayon po, nakausap na ba kayo ng mga opisyal ng PNP o ng QCPD, sir? Wala pang tumatawag sa akin eh. Inaantay ko nga kung may tawag. Kala ko nga, ikaw na yung tatawag sa akin na sasabihin yung about sa case ko eh. Wala pa rin. Pero ang sabi ni General Fajardo nung Tuesday ay nagpunta pala kayo ng NCRPO nung Monday para sa neuropsychiatric. Tama ba, sir? Tama, sir. Tama po. Kasama ko nun. May result na ba yun, sir? Hindi po natuloy, sir. Hindi kasi natuloy. Kasi suki na ako ng psychiatric exam na yun. Ilang beses na ako nag-take eh. So hindi na ako pinag-take. Nag-base na lang sila sa mga records ko doon. Ibig sabihin, putado pa rin. Ibig sabihin, tuloy pa rin po yung service nyo kasi yun daw magiging basihan kung tutuloy kayo sa service. Yes, sir. Yun pa rin, sir. Oo. Ngayon po ay hanggang kailan po yung leave nyo, sir? Hanggang ngayong araw lang na to, 19. Tapos report to work na kayo tomorrow. Yes, sir. Oo, tama ba, sir? Hanggang ngayon wala pa nakikipag-usap sa inyo? Wala pa. Wala pang formal na tumatawag about regarding sa kung ano-anong paratang sa akin, wala pa. Oo. Eto, sir, kung ugong-ugong to, magre-resign ba kayo, sir, or tuloy po kayo? Napakagandang tanong yan, sir. Sige, sir. Sabi ko, sir, kung magre-resign ako, edi wala nang matinong pulis na matitira. So hindi ako magre-resign, sir. Oo.
paano po ito? Kung may kaso po kayo na i-final sa kanila, paano ba ito? Mawawala ba kayo sa service or tuloy pa rin po habang gumugulong yung case? May due process yan, sir eh. Oo. Kung admin case, active pa rin akong pulis kung admin case. Pero kung criminal case, pwedeng masuspend ako for the meantime habang nililitis yung kaso. Yung nangyari po, yung mga binitawan yung pahayag, sa tingin nyo po ba'y maituturing itong inciting to sedition? Malayong-malayo, sir. Wala ngang tumatayong complainant eh. Kasi yung mga elements ng sedition, ni isa wala dun, sir. Kasi sinabi ko dun sa vlog ko, wala dun. Oo. Pero parang may isa kayong comment, sir, na overthrow the government. Kung tama yung pagkakaintindi ko, sir, ha? Tama. Matagal nang yun, sir, matagal nang issue yan. Na meron daw akong pinost na about overthrowing the government. Alam mo, sir, madali lang i-edit yung post eh. Okay. Di ba? Madali lang i-edit yun. Ikakrap mo lang yun. Papalitan mo yung laman ng talagang post, ikakrap mo tapos hindi mo mahalata, di ba? So, anyone can fabricate anything online. So, hindi po totoo yun, sir, na walang overthrow the government? Wala, sir. Wala akong pinopost na ganun, sir. Ngayon, ang sabi ko lang regarding sa ICC is tutugisin namin kayo kahit saan kayo magtago, kahit magtago kayo sa impyerno. Yun ang sabi ko, sir. Wala akong sinabing overthrow ang government. Anong kinalaman ng government doon? Ano yun? I understand. Oo. Sir, ICC tsaka Interpol yung tinutukoy ko doon, sir. So, ibig sabihin, sila yung kalaban ko, hindi government. Hindi government, I understand. Yeah. Oo. So, sir, kung magpapatuloy po kayo sa serbisyo, and yung, ano po ba yung prinsipyo nyo, sir? In support of the government? Or paano po ba, sir? Yung takbo ng, paano tayo magsisilbi, sir? Napakagandang tanong, sir. Ako, sir, pulis ako, pero hindi ako pulis ng kahit sino. Nagsisilbi ako sa bayan dahil ang pinapanindigan ko, sir, ay yung batas, kung ano yung nasa Constitution. Kahit si Bongbong pa yung presidente natin or kahit si Duterte pa ang presidente natin, kung mali yung inuutos nila, hindi ko susundin yan, sir. Kahit sino pa ang tatayong presidente, never akong susunod sa mali na against sa batas. I understand. Oo. Sige, sir. Sir, baka may gusto pa kayo idagdag. Maganda sana, sir, kung naka-on cam tayo, sir. Ayoko magpakita eh. Ayaw mo na magpakita. Okay, lang, ibabash nila ako, sir. Ibabash nila ako. So, mas maganda, sir, yung salita ko na lang yung marinig nila. Para imagine nila yung itsura ko. Sige, sir. May gusto ka pa bang sabihin, sir? O ipaliwanag, sir? May gusto Sir, ka bang idagdag? yung pinaglalaban ko lang, sir, is dapat doon lang tayo sa tama. Kung may order man yan na galing sa taas, isipin muna natin kung lawful ba yung order na yun bago nating sundin. Kasi yun ang sabi sa batas, sir, only follow lawful order. Di ba? Okay. Sir, meron bang mga... Walang susundin, sir. Oo, meron bang mga sa tingin nyo'y maling impormasyon na gusto nyong itama, sir? Na lumabas? Yung sir, yung sinasabi nila na inciting to sedition daw yung ginawa ko. Wala yun, sir. Kahit sa korte pa kami mag-usap. Okay. Walang element ng sedition sa ginawa ko, sir. Hindi ako nag-speech. Walang audience nung ginawa ko yun, sir. Kasi naglabas lang ako or nag-express lang ako ng stand and principles ko that time, sir. Regarding sa mga issues sa government, sa pag-aresto kay Duterte. It's just about my stand, sir. It's my stand. Okay. Kung ano yung pinapanindigan ko, sir. Wala nang iba. Hindi ako naghihikayat ng rebellion. Ano yun? Pulis pa rin ako ng Pilipinas, sir. Ayaw pagkagulong Pilipinas. Yes. Sir, handa kayong harapin tong kaso as I appreciate in your statement po. Hinahamon ko nga sila, sir, eh. Kasuhan nila ako and sasagutin ko sa korte. Habang ito ang pinaka-latest post ni Patrolman Francis Steve Fontillas mula sa kanyang Facebook page. To all my fellow men and women in uniform, minsan lang tayong mabuhay sa mundong ito, tapos takot kang sabihin ang saloobin mo dahil baka gawan ka ng order to explain. Anong klaseng pulis ka? Di ka takot sa kriminal pero pagdating sa explanation takot ka? Nabubuhay ka na lang ba sa takot? Tapos mamamatay ka na nga lang, takot ka pa rin, papayag ka? Ibang tao nga na ipagtatanggol natin,
Bakit di nyo kayang manindigan para sa sarili nyo? Dahil baka mawalan tayo ng trabaho o pamilya ang dahilan, naiintindihan ko. Pero kung pera lang ang dahilan kung bakit ka nagpulis, wag na lang. Kasi ako, nagpulis ako dahil meron akong prinsipyong ipinaglalaban. Kasi walang mangyayari sa Pilipinas kung gagawin lang tayong utusan ng mga bangag at mga walang pagmamahal sa bayan. Wala po akong galit sa inyo mga tropa at kasamahan. Medyo nagtatampo lang. I heard sa news ng mga bayarang TV networks na yan that PNP is reaching out to Meta to take down my page. Seriously? Ganyan ba kayo lumaban pag natatamaan kayo sa mga bala ng katotohanan? Natatakot ba kayong malaman ng lahat ang katotohanan? Nasaan ang mga bayag nyo? Huli na ang lahat mga kupal. Alam na ng taong bayan kung gaano kabulok ang sistema ng organisasyon at gobyerno. Anong gagawin nyo ngayon? Di nyo alam? Ako na ang magsasabi ng dapat nyong gawin. Kasi alam kong hindi nyo alam ang gagawin kasi mga banggag kayo. Ganito ang gawin nyo. Magsilayas na kayo sa mga pwesto nyo kasi nakakahiya kayo at ayaw na sa inyo ng mga tao. Mahiya naman kayo. Alam nyo ba ang word na delikadesa? Hindi? Hahaha. Hindi nyo alam yan dahil wala kasi kayo niyan. Ang kakapal ng balat nyo sa mukha talaga sobra.